sound check, praise. Nagaganito to. Sound check, praise. Mic test, sound. Alright, okay. Pwede humingi ng volunteer? Volunteer. Any volunteer? Sino pwedeng maging volunteer? Si Bok? Sige. Si Bok? Okay, sige. Halika, Bok. Buhatin mo to. Yan. Ilagay mo sa likod mo. Magaan ba? Hindi. Mabigat. Anong feeling? Mabigat. Gusto mo bang buhatin yan ng buong araw? Hindi po. Ayaw mo. Bakit ayaw mong buhatin yan? Okay naman ang fit sa'yo. Bagay mo naman, di ba? Pwede naman siyang ibagay sa'yo. Pero bakit ayaw mong buhatin? Kasi mabigat. Mabigat. Tignan natin kung anong nasa loob. Magbawas tayo. Gusto mo magbawas tayo? Sige. Impromptu to Hindi kami nag-usap dalawa. Magbawas kami ng laman. Okay. Sabihin mo kung okay na. Baka mo yung mic. Okay na. Okay. Magbawas na mo Sige po. Bawasan ko muna siya. May nabawas? Apo. Ay, parang wala. Parang wala. Bawasan ko pa ulit Ayan. Parang wala pa rin. Wala pa rin. Ayan. Ayan, medyo bawasan na po. Bawasan na. Pero gusto mo bang bawasan? Of course. Mga ilan? Lahat po. Lahat. Sige. Lahat na natin. Mabigat pa rin. Medyo. Pa rin. Oh. Tanggalin ko natin to? Ano po yan? Tanggalin mo. Ito. Sige po. Bagahin mo nga. Oh. Anong feeling? Medyo gumaan. Gumaan. Medyo gumaan. Nung pakiramdam mo, alin mas gusto mong buhatin? Yung kanina o yan ngayon? Ngayon po. Yan. Kasi magaan. kaya mo na yung buhatin buong araw. Yes. Yes, okay. Sige, baba mo yung bag mo. Ano ba kaya itong mga to? Thank you, Bob. Ano kaya itong mga to? Okay? Tignan natin kung ano yung mga laman ng bagahe ni Bob. Makikita natin. Sino kaya marunong magbasa dyan? Basahin natin ang malakas. Rejection. Meron palang dinadala si Bob na rejection sa buhay niya. Tapon na natin, hindi na natin kailangan yung rejection na yan. Ano pa? Disappointment. Kailangan ba natin ito sa buhay? Pero naranasan nyo. Ito kayo napakalaking bagahe na to. Ano kaya ito? Deal or no deal? Deal. Sige. Tignan natin kasi medyo malaki Ano kaya yung malaking bagahe ng isang tao? Right. Kailangan ba natin to? Hindi. Hindi. Tapon na natin yan. Hindi natin kailangan ng pride sa buhay. Masyadong mapagmataas yan. Okay, ito naman kaya. Ano kaya to? Ano kaya yung isa pang malaki sa buhay ng tao na dinadala natin? Oy, pwede. Connected. Anger. Galit. Sama ng loob. Diba? Unforgiveness. Kailangan ba natin to? Hindi. Mabigat, no? Mabigat sa kalooban, Bok, no? Yan. Ayaw natin yan. Tingnan pa natin kung ano yung mga dinadala natin sa buhay. Laziness. Tignan mo yung katabi mo. Ikaw ata yun Kailangan ba natin ng laziness sa buhay? Hindi din. Ano pa? Fear. Fear. Sino dito may mga kinatatakutan? Takot sila in the future, hindi secure yung future nila. Takot sila na baka ma-behind sila. Alam mo yung takot sila na mapag-iwanan sila. Ano pa? Failures. Failures. Sino dito mga nabigo? Maraming failures sa buhay. Alam mo yung katabi mo, may mga failure ba yan? Oo, di ba? Ano pa? Guilt. Guilt. Di ba? Daming bagay, no? And lastly, tignan natin ito. Doubt. Doubt. Sino dito may mga ganitong klaseng bagay? Sino dito may mga ganitong klaseng bagay? Yung magsisimula ang eskwela, pero ganyan kabigat yung dala ninyo. Magsisimula kayo sa pagpasok ninyo, pero ganyan kabigat yung dala ninyo. Di ba?
Another school year. May mga dalangin tayo. Yung iba, blanco. Pero, mas marami yung merong dalangin. Literally, sa buhay natin, tayo to eh. Marami tayong baggages. Marami tayong dalangin sa buhay. Marami tayong sama ng loob, failures, kinatatakutan. Marami tayong what ifs. Diba? Marami, yung iba naman ayaw nang pumasok kasi sila yung nabubuli. Diba? And itong mga bagahe na to, sa pagpasok ng bagong school year, ito yung dala-dala din nila last year. Diba? Ito din yung dala-dala nila last year. Sa tingin ninyo kung kayo yung nakalaman dyan sa bag na yan, matatagalan nyo kaya? Pero bakit natatagalan natin? Diba? Natatagalan natin itong mga bagahe na yun. Akala natin wala sa atin. Pero ang totoo, may mga ganyan tayong bagahe sa buhay. Dinadala natin, hinahayaan natin na mabigatan tayo. Pero alam ninyo, may good news si Lord. May good news siya na gusto siyang i-over sa ating lahat. Welcome back to school. Ang good news ng Panginoon, we have a fresh start. Do you want a fresh start? Gusto niyo ba ng bagong simula? Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, ito sabi ni Lord, basahin mo na natin to. A new school year is like opening a new notebook. The pages are blank, ready to be filled. Some students enter the school year excited, while others carry regrets, failures, heartbreaks, disappointments, and mistakes from the previous years. But God is offering us something tonight. Anong sabi ni Lord? Forget the former things. Do not dwell on the past. Sabi mo nga sa katabi mo, forget the former things. Kalimutan na natin yung nakaraan. Amen? Kalimutan na natin yung past. Sa Good News Translation, ang sabi dyan, but the Lord says, do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Minsan, hindi lang last year nangyari eh. Diba? Minsan, ilang taon na natin ito dinadala sa buhay natin. Tama? Sino dito yung masasabi niya sa buhay niya na wala siyang kahit isa nung bagahe? Meron ba? Wala. Lahat tayo. Kahit isa lang dun, meron na iwan na bagahe sa atin. Diba? Sa buhay natin, ayaw natin ng unnecessary things. Sa buhay natin, ayaw natin ng bagahe. Yung mga estudyante nga ngayon, tinanong ko nga si Nate at Roland kanina, may books ba kayong dala? Wala, notebook lang. Alam niyo kami doon, books at saka notebooks. Ang dala namin. Di ba, sis? Books and notebooks. Sila notebook lang ang laman ng bag nila. Di ba? Kasi gusto nila, life is easy. Kasi ayaw nila ng unnecessary things. Makikita, pwede namang ipa-photocopy, pwede namang, di ba, meron silang mga, pwede namang i-send yung data, pwede PDF. Di ba? Ganun na ngayon eh. Puros na sa internet na, puros na sa online na. Okay, sabi ng teacher, okay, I will send you a quiz. Ganyan naman yung teacher niya, sinesend na yung quiz ngayon. Noon, face-to-face talaga. I will send you an assignment. Sinesend na ng assignment na yung project, di ba? Puros video na, madalas ang project ng mga bata ngayon. Di ba? Kasi ayaw na nila na maging mabigat yung buhay nila. O, kagaya sa atin, sa cellphone natin, pagka naghahang na, anong ginagawa natin? Ha? Anong ginagawa natin pag naghahang yung phone natin? Ha? Pinapalitan na, itapon mo na. Pero kung hindi mo pa kayang ipalitan at itapon, i-restart. Yung first solution mo, i-restart mo kaya to. Pero nung ni-restart mo siya, naghang pa rin siya,
gagawin mo? Mag-delete ng files. Mag-delete ka ng files. Unti-unti mo, di ba? Magbawas nga ako. Kaya ako, pag nakikita nyo na puros upload na ako sa Facebook ko, ibig sabihin, susunod na yun, mag-delete na ako ng files sa cellphone ko kasi puno na naman yung 256 gig. Di ba? Ganun yun. Dinedelete natin. Dinedelete natin yung mga unnecessary things sa buhay natin. Kaya nga, ang sabi sa atin ng Panginoon, we must forget. Kung sa ating buhay, physically, kailangan i-reset, ganun din po sa ating buhay, spiritually. We need a reset. God is offering you tonight a reset. Gusto mo bang ma-reset yung spiritual life mo? Gusto mo ba ng fresh beginning with God? Sinong gusto dito ng fresh beginning with God? But ayaw nyo? Libre naman yun, guys. Wala siyang bayad. Di ba? Libre siya. Ayan. Di ba? But we need, ito yung Good News Translation. We need to remember important points before we have our fresh start. Number one, let us remember that God is the God of new beginnings. Sabi mo nga, God is the God of new beginnings. God is the God of new beginnings. Yan. Sabi sa Lamentations 3:22-23. Basahin natin 1 to 3, go! The Lord's unfailing love and mercy still continue, fresh as the morning, as sure as the sunrise. Tignan mo yan. Grabe. His mercies are new every morning. Fresh as the morning, as sure as the sunrise. Kahit na pagbalik-balik na rin natin ang mundo, di ba? Ang araw, lilitaw at lilitaw. Tama? So kahit anong sitwasyon mo sa buhay mo, lilitaw at lilitaw ang kabutihan ng Diyos. Amen. Amen? Yan, di ba? Yan ang meron tayo sa buhay natin. If God gave Noah a new beginning after the flood, God gave Moses a new beginning after he fled to Egypt. God gave Peter a new beginning after he denied. Diba? Pinagkaila niya si Jesus. And God gave Job a fresh start after his great trials and persecutions. Then, God can also do it to you. Amen? Kaya kang bigyan ng bagong simula ng Diyos. Ito yung minsan sinasabi ko, although hindi lagi, ito yung minsan sinasabi ko, that God is not a God of second chance. God is not a God of second chance. But He is a God of fresh start. He is a God of new beginning. Diba? Kahit na gano'n na ka-messy yung buhay mo, kahit na gano'n na kasira yung buhay mo, kaya ka pang bigyan ng Lord ng bagong buhay. Amen? Ganyan si Lord. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen? Praise the Lord. Maybe sa buhay natin nagkamali tayo sa mga decisions natin ng ilang buwan, for the past few months, for the past few weeks, for the past few years, even last semester, na pabayaan natin yung studies natin, ano pa? Na-involve tayo sa mga yung iba, yung lalo sa mga college, unhealthy relationships, ano pa? Na-involve sa mga bad influence friends. Di ba? Ano pa? Naging lukewarm tayo sa pagsisimba, sa pag-attend ng church, sa pananalangin. Diba? Yung devotion natin na sana tuloy-tuloy na, nakat pa. Nawala yung passion natin sa pagsaserve kay Lord. God is saying to you right now, your failure is not your final chapter. Sabi mo nga sa katabi mo yan, your failure is not your final chapter. Amen? Tandaan po natin yan. Our failure is not our final chapter.
disaster. Kaya kung nasa season ka na nag-fail ka, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-worry. Amen? As long as na kay Lord ka, He will always give you a fresh start. Amen? Amen? Yan. Pagka nagkamali tayo, handa ang Diyos na tulungan tayo. Pero pag sinadya natin yung kasalanan, di ba? Diyan na iba ang usapan. Kaya sa ating buhay, pwedeng magkamali, pero huwag natin paulit-ulitin yung pagkakamali natin. Amen? Huwag natin ilublob yung sarili natin. Minsan na tayong, tawag ito, na napadugpo. Minsan na tayo nadapa sa putikan. Huwag na natin ilubog yung sarili natin sa kumunoy. Amen? Alam mo na mapapahamak ka, gagawin mo pa ba siya? Diba? Huwag na. Pigilan mo na yung sarili mo. Amen? Kasi ikakapahamak mo na yung bagay na yan. Kaya sa buhay natin, huwag nating ugaliin na mag-fail. Amen? Although nandyan yung grace and mercy ng Panginoon para iligtas tayo at bigyan tayo ng bagong simula, pero wag naman natin siyang paulit-ulitin. Amen? Kasi may hangganan po ang pag-ibig ng Diyos. May hangganan ng grasya ng Panginoon. Amen? Kaya kung may bagong simula ka na, ituloy mo na. Diba? Ituloy mo na. Huwag ka nang huminto. Kahit ano pang gawin sa'yo, ituloy mo lang yung bagong simula na binigay sa'yo ng Diyos. Amen? Tapigin mo ngayon katabi mo sa balikat, kaya mo. Ayan. Amen? O pangalawang punto na kailangan nating tandaan. As we have our fresh start, hindi tayo makakapag-fresh start if we will not leave the past in the past. O, diba? Leave the past in the past. Hayaan mo na yung past sa past niya. Huwag mo na siyang, because past is past. Huwag mo nang dalhin si past sa future mo. Amen? O anong sabi ng Panginoon dyan? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. We must forget the things na pwedeng makapaghinder sa atin sa future natin. Philippians 3:13-14. Diba? Sabi niya in other translation, the one thing I do, however, is to forget what is behind and do my best to reach what is ahead. Kaya sabi mo sa katabi mo, forget your past. Forget your past. And do your best in your future. Amen? Do our best in our future. O, parang kagaya nito. Si brother, si Brother Kevin, nabigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Diba, na makapasok sa desire niya, sa dream niya. Praise the Lord. Ipagpatuloy mo kung ano yung sinimulan mo. Dapat huwag ka nang mag-backdrop. Huwag ka nang bumalik sa dating ikaw. Diba? Lakaran mo na kung nasan ka ngayon. Diba, Brother Kevin? Diba? Kaya kung nasan tayo ngayon, inilagay tayo ng Panginoon dyan, lakaran na natin. Amen? Huwag na tayong mag-double mind pa. Iwanan na natin kung anong dapat iwan at mag-move on tayo, mag-forward tayo. Kung itong bagay na ito, napakaraming laman, dala-dala mo pa, diba? Sa future mo, baka di ka makarating sa future mo. Tama? Baka di ka makakarating sa future mo kung yung laman ito kanina lahat, dala-dala mo, di ka makakarating sa future mo. Kaya kailangan mong gawin, iwan mo yung bagahe mo sa buhay mo. Amen? Iwanan mo, sabihin mo sa katabi mo, iwanan mo na. Tanungin mo nga yan, may hindi ka pa ba iniiwan? Baka may hindi pa yan iniiwan ha. Marami kasing mga tao ngayon, they cannot move forward, they cannot move on.
Bakit? Kasi nakatuon yung attention nila sa likod. Sino dito mga nagda-drive? Sino dito mga nagda-drive? O yan. May idea kayo, no, sa pagda-drive. Ano kung nagda-drive kayo, pero ang tingin ninyo sa side mirror lang? Nabangga ka na, di ba? Makarating ka pa kaya sa pupuntahan mo? Hindi na! Di ba? Hindi na tayo makakarating. Kaya sa buhay natin, hindi dapat tayo na umuusad tayo, pero yung tingin pala natin nasa likuran. Humahakbang tayo paabante, pero yung focus pala natin nasa side mirror, nasa likuran. Mapapahamak lang tayo. Amen? Huwag na natin i-focus yung nakaraan. Oh. Kung meron kang past failures, let it go. Hayaan mo yan siya. Diba? Stand up again. Kung nagkaroon ka man ng mga family problems, rejection, academic disappointment, dapat this semester sana ako last sem. Eh di bawi ka na lang kung gusto mong bumawi ngayon. Hayaan mo na yung nakaraan, hindi mo na yun maibabalik pa. Diba? Tama ba? Ako, from first year college ko up to fourth year college ko, PL ako eh. President's sister. Parents mister. Kasi nanay at tatay ko nababayad yung tuition fee ko. Same PL! Mga PL dyan, no? Mga PL! Yan. Diba? Nanay at tatay ko nababayad yung tuition fee ko eh. Okay? Minsan eh, akala ko masasabit ako mag-DL eh. Hindi pa ako sumabit. Ano ba yun? Pero hindi ako, I'm not after kasi yung mga ganyan noon. Kasi noon sa amin, ewan ko kung ganito din yung feeling ng mga kabatch ko. Kasi sa amin noon eh, wala kami kasing, yung, ang tawag dyan? Hindi, competition. Yung parang nakikipag-kompetensya ka sa mga kasamahan mo, sa mga kabatch mo. Gusto mo, kung makakuha sila ng mataas, dapat ikaw din. Parang sa atin kasi noon, baliwala, no? Pero sa generation ngayon, parang laking sampal sa kanila kapag kasi sila yung na-left behind. Eh tayo, pag na-left behind, galat lang tayo. Itawa lang natin. Diba? No problem. Importante, pasado. Nakasabit. Diba? Yun lang naman din ang pinagpapasalamat ko kay Lord. Kahit di ako naging DL, di ako naging PL, di ako naging ACAD, academic distinction, eh kahit pa paano naman, wala naman akong binalikan. Diba? Kaya sa buhay natin, talagang kung ano man yung will ni Lord. Pero, tignan nyo naman, ano bang failure na naranasan ko? Yung pag-take ko ng board exam. Hindi naman ako nakapasa ng first take ko ng board exam eh. Diba? Masaya ba yun? Kasalukuyan akong active sa teaching ko sa MCNP, tapos yung mga estudyante ko, malalaman nila, hindi ako nakapasa sa board exam. Kung isa kaya kayo sa estudyante ko, tapos malalaman yung teacher niyo, hindi nakapasa sa board exam, baka mag-degrade yung tingin niyo sa teacher niyo, no? Pero hindi ko kinahiya yun. Yun pala yung ginamit sa akin ng Panginoon para ma-inspire ko yung mga ibang estudyante ko na magpapakamatay na sana. Para na-inspire ko yung mga estudyante ko na titigil na sana ng pag-aaral. Yun ang ginamit sa akin ng Panginoon. Yung failure ko na yun yung ginamit ni Lord sa akin para makapagligtas ng iba pang mga failures. Amen? Kaya kung may failure ka man na pinagdaanan, just let it go. Kasi gagamitin yan balang araw, isang araw ng Panginoon sa buhay mo, na yung failure na yan makakapagligtas ng iba pang mga failures. Amen? Amen? Ang importante lang ngayon, balik ka kay Lord, wag dibdibin. Rely to God everything. Amen? Kasi alam niyo ba, mga kabataan, guys, the devil wants us to ito. Nilagay ko naman dyan, ba't ko pinapahirapan ko sa sarili ko? The devil wants us to relieve our failures. Ito yung gustong-gusto ng diablo na makita sa atin. Yung paulit-ulit natin nilalakaran at binabalikan yung mga failures natin. Pero si God wants us to pursue our future.
Diba? Kaya kung meron kang failure, kung marami kang failure sa buhay mo, at patuloy kang lumalakad sa mga failures na yan, isipin mo sinong masaya. Sinong masaya na nilalakaran mo ang failures mo? Ha? Si Satan, the devil. Kasi gusto niya, dyan na tayo mabuhay for the rest of our life. Diyan siya masaya na nakikita ka, oh, yes! Diyan na naman siya, naalala niya na naman, na-failure siya, oh, yes! Ganyan kaaway, ganyan si Satan, ganyan si Satanas. Pagka binabalik ka sa failure mo, tapos ikaw patulit-ulit kang nasasaktan, masaya si Satanas. Diba? Alam niyo, hindi ko na ito naisulat dyan. Hindi ko na naisulat dyan, pero sinulat ko dito. Ganda nga ng revelation ng Panginoon. Sabi niya, the most important thing the enemy wants us to remember is us, or you, sinabi ko dito, is you being a failure. Because with that, he will be able to destroy your life. Ulitin ko, the most important thing the enemy wants you to remember is you being a failure. Because with that, he will be able to destroy your life. Yan ang gusto ng diablo na maitanim sa puso mo. Failure ka, wala kang kwenta, wala kang ambag. Diba? Mag-doubt ka sa sarili mo at mag-doubt ka sa Diyos. While God's most important agenda is for you to move forward, because what matters most to God is Him shaping your future. Ulitin ko, while God's most important agenda is for you to move forward, because what matters most to God is Him shaping your future. Diba? Gusto ng Panginoon eh. Ganito yung gusto kong mangyari sa anak ko. Yung napakaganda. Yung alam mo, inuhubog na ng Lord yung future mo. Yung inilalagay ka na ng Panginoon sa standard niya. Pero dahil lagi mo naaalala yung failure mo, doon ka na lang nagdedwell. Eh, paano ka may dadala ni Lord sa future mo kung nagdedwell ka sa failures mo? Don't dwell on your failures so that God can put you and bring you into your future. Amen? Yan ang lagi natin tandaan. Ganon din sa spiritual natin. We will always be crushed by the enemy if we are keep on looking back to our failures. Diba? Oh. Kaya ngayon, mag-decide na kayo. Anong gusto nyo? Yung past o yung future? Future. Oh, sabi niya yan na. Kaya kahit paulit-ulit ipaalala sa inyo yung failures ninyo, dapat manhid na kayo doon. Diba? Kahit mapag-usapan niyo pa yung failures nyo, tawanan mo na lang. Kasi natapos na. Amen? Hindi ka na dyan. Gusto ng Panginoon na mabuhay. Gusto ng Lord, maranasan mo yung napakagandang future na ibinibigay niya sa iyo. Amen? Kasi tandaan mo, yan, that God has a purpose for this new season. Amen? Hindi man na-fulfill ng Panginoon yung purpose niya last season ng buhay mo, last semester, last month, last year, pero i-fulfill niya kung ano yung plano niya sa buhay mo. This new season of your life. Amen? Yan. Praise God. Ano nga sabi si Jeremiah 29:11? Let us all together recite. 1, 2, 3, go! For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ayan, di ba? Anong gusto ng Panginoon sa atin? Future. Ito yung isa sa mga nasasabi ko din, nababanggit ko din lately, na ang importante kay Lord, hindi yung past mo. Ang
ang importante kay Lord yung future mo. Diba? Kasi hindi naman magtatapos yung buhay mo sa past mo eh. Magtatapos yung buhay mo sa future mo. And God knows what His plans for you. Just trust Him. Sabi mo sa katabi mo, trust God. Tanggalin mo yung doubt. Diba? Isa sa bagahe, doon kanina yung doubt. Tanggalin natin yung doubt natin sa Panginoon. Importante, gawin natin kung ano yung dapat natin gawin. And God will help us. Amen? Ayan. School is not only for academic growth, but God may use our school, your classroom as your mission field. Your classmates or workmates as people you can influence. And God may use your campus, your workplaces as your place of ministry. Diba? Alam niyo nga ako kung may choice lang, kung meron ng choice talaga, ito yung nasa heart ko. Kung may choice lang ako, gusto ko pa rin magturo. Kasi bigger yung crowd na pwede kong mahandle. Kaya nga sa mga teachers, alam niyo, I encourage you to influence your students. Yung mga yung mga connected sa mga schools, sa mga kabataan, I encourage you to become an influencers. Hindi man social media, face-to-face influencers. Di ba? Hindi man social media influencers, face-to-face influencers. I encourage to be an influencer. Sa mga nag-aaral, I encourage you to be an influencers to your classmates. Di ba? Imbis na ikaw yung hinahatak nila, uy, punta tayo sa... Hindi, dito tayo pumunta. Dapat mas malakas ang hatak mo kesa mas malakas ang hatak nila sa'yo. Di ba? Kaya sa next week, baka may mahatak na kayo dito. Di ba? Di ba? Isa-isa lang. Yung mga classmates mo na close mo, yung friend mo na close mo, isa-isa yun. Hindi mo kailangan na dalhin sila lahat kaagad. Isa-isahin mo sila. Uy, halika, may punta ka sa Friday. Di ba? Isa-isahin mo sila, yung mga best friend mo, isa-isahin mo, pinaka-close mo. Kasi di ba sa atin, sa group of friends natin, for example, 10 kayo sa group of friends nyo, meron kayo close dun sa 10 na yun. Di ba? Umpisahan nyo silang dalhin dito, yayain nyo sila dito. Di ba? Be an influencer. Amen? Yan. Gaya ni Daniel. Alam niyo si Daniel? He was a student in Babylon. And nahuli siya, he was taken captive to a foreign land at a young age. Pero alam ninyo, sabi sa kanya, yung rules na kailangan niyang sundin is to bow down to idols. Pero hindi niya ginawa. Nag-stand siya sa faith niya. And alam ba ninyo na dahil sa faithfulness ni Daniel kay Lord, di ba? Sino ang nanalo? Siya. Di ba? Nag-bow down nga sila at once sa Diyos-Diyosan, sa king. Pero si Daniel hindi nagpatinag, hindi siya yumuko, hindi siya lumuhod sa hari. Nagkaroon siya ng pananampalataya, hindi pwede, ito ang pananampalataya ko, hindi dapat yan kasi masama yan. Nag-isa siya na nag-stand, pinabayaan ba siya ng Lord? Hindi siya pinabayaan ng Lord. Kaya sa inyo, mga estudyante, mga kabataan, pati mga nagtatrabaho, we can stay faithful to God, even when our environment pressures us to compromise. Do not compromise. Okay? Sabi mo sa katabi mo, do not compromise. Diba? Pag mali na, iwanan mo na sila. Amen? Huwag mo na silang samahan sa maling ginagawa nila o gagawin nila. Iwanan mo na kaagad sila. Huwag ka nang sumama at makisama. Pwedeng makisama, pero huwag kang makikisama. Amen? Ibang usapan na yun. Kasi dapat nga, sabi ko nga, ikaw yung maging influencer. Oh, di ba?
O, sino pa? Si Joseph. Si Joseph naman, ang dami niyang na experience na betrayal. Sino dito may mga experience na betrayal? Diba? Amen. May experience Sister Susan na betrayal. Okay, sino dito may experience na rejection? Diba? Sino dito may experience na yung unfairness? May word ba na unfairness? Ha? Injustice. Diba? Hindi. Mali yun, hindi. Unfair. Diba? Justice. Hindi dapat yun pero doon sila pumanig. Ganun si ganun si Joseph. Diba? Na dapat, siya sana yung re-rapin. Tama? Siya sana yung re-rapin. Yung lalaki, re-rapin. Siya sana yung re-rapin nung asawa nung Pharaoh, pero siya pa yung kinasuhan ng rape. Diba? Pero nag-stand pa rin siya. Diba? Joseph never gave up on God. Sa season ng mga buhay ngayon, alam niya na God is just preparing him. So, in short, he became a leader. He became the governor. Amen? Kaya yung current struggles mo, sino ditong may struggles? Yan. Yung current struggles mo, hindi yan nade-determine sa future mo. Amen? God can use your difficulties to prepare you for your destiny. Stepping stone mo yan. Pag binato ka ng bato, anong gawin mo? Hindi, mali na ngayon yan. Hindi na yan hindi na yan yung tawag dito, hindi na yan yung uso. Pag binato ka ng bato, anong gagawin mo? Saluhin mo. Lulukin mo. Ha? Lulukin mo. Sige, babatuin kita ng bato, lulukin mo Gigigil ako sa'yo O ano? Pag binato ka ng bato, hindi na nga luma na yung batuhin naman ng tinapay, Pag binato ka ng bato, ha? Umilag ka. Ha? Saluhin mo. Saluhin mo. Anong next mo gagawin? Ipunin ng bato. Ha? Ipunin mo. Gawin mo yun yung stepping stone mo paakyat. Di ba? O, pag binato ka ng sige, batuhin nyo lang sa akin. Kikita ninyo. Di ba? Hanggang ka, patuloy ka lang. Noon, nandun ka lang sa ilalim ng balon. Pero dahil sa mga bato na yun, tignan niyo yung story ng donkey. Alam niyo ba yung story ng donkey? Yung donkey, nahulog siya sa balon. Ngayon, yung owner, sabi niya, wala na akong pag-asa na makuha ko yung donkey ko. Ang ginawa niya, inilibin niya na yung donkey niya ng buhay. Ang ginawa ng owner, nagano na siya kung yung lupa, inaano niya na, pinamala niya na yung lupa, tapos nililibin niya na yung donkey niya ng buhay. Namatay ba yung donkey? Hindi. Buhay yung donkey. Yung donkey, yun yung ginamit niya, hinihipon niya, hinataba, tapon sa kanya ng lupa, shake off niya yung katawan niya, hanggang sa pataas yung lupa. Nung napuno na yung balon, hindi na siya sa tuktok. Oh, di ba? Hindi alam ng owner na very bright pala yung donkey. Di ba? Ganun din sa buhay natin. Pag feeling natin matatabunan na tayo ng lahat ng worries, struggles, failures, problems, and trials in life, gamitin natin yun na maging stepping stone natin kung saan tayo dalhin ng Panginoon. Amen? Huwag kang magpalubog dun sa mga bagay na yun. Amen? Yan. Praise the Lord. Kasi lahat ng struggles natin gagamitin ni Lord yan para sa ating future. Okay, tignan nyo ito. Okay, si Timothy yung last dyan, pero hindi ko na nilagay. Ito na lang basahin natin. Daniel served God in his school. Sa school pa na nag-serve si Daniel, no? Joseph served God in his workplace. Timothy served God in ministry while he was still young. Oh, diba? Si Rafa, pinakabata.
dito. While still young, pwedeng mag-serve sa Panginoon. Different places, different situations, but the same God. If God could use them, He can use you. Sabi mo sa katabi mo, if God can use them, He can use you. Oh, eto, matindi to. This school year, ulitin, this school year is not about passing subjects. Not just about passing subjects. Not just about getting good grades. It should also be about fulfilling God's purpose in your life. Amen? Huwag lang yung maging goal mo. Kailangan, pasa ko tong subject na to. Kailangan makakuha ako ng high grade. Isama natin sa goal natin this school year na mag-glorify si Lord sa buhay natin. Na yung purpose niya mapangyari sa buhay natin. Amen? God is just waiting for you. Amen? Kaya sa ating buhay, ang tanong, yan, what do we need to leave behind? Ano yung mga kailangan nating iwanan? Ano yung kailangan nating isuko? Ano yung kailangan nating pass? Diba? And what new thing God is asking us to embrace? Ano naman yung mga bagong bagay na gusto ng Panginoon, feeling mo na pinapagawa niya sa'yo? And will you give this school year to God? Kung ilang school year na yung lumipas sa'yo, pero hindi mo na ibigay kay Lord, how about this school year? Will you give it to God? Di ba? Will you give it to God? Alam niyo kami noon, excited kami, lagi. Ka-uniform pa kami, in-expect ko nga yung gano'n yung magsisipuntahan na ka-uniform dito, sibok, in-expect ko na ka-uniform. Yung iba nito, talaga naka-uniform sila, very good sila. Alam mo kami noon, pagka-lapsi, halos lahat naka-uniform. Kasi hindi na pwede umuwi, diretso na tayo sa church. Ganun yung excitement namin. Na gusto namin magkita-kita, lapsi na, mga kabataan na. Kaya kami, kahit nakapalda, naglalaro. Di ba? Nakapalda kami, naglalaro kami. Kung conforming ginagawa namin. Kasi we don't think of ourselves, kailangan ko maging maganda, kailangan ko maging mabango, kahit na amoy mo, pupunta ka ng yafsi. Hindi naman sinabi, do not enter yung mga mababaho. Wala naman, di ba? Kaya nga nag-prepare ako ng bread para kako yung mga galing ng school, kahit man lang may konting laman yung tiyan nila. Galing na school, bro? Di ba? Yung mga gutom. Hindi lang ako nakapag-print ng signage. May ginawa ko kanina na wala naman sa schedule kong gawin. Mag-print sana ako ng signage. If you're hungry, you may get one. Ganun sana. Halagyan ko sana ng signage, pero hindi na ako nakapag-lagay. May bigla akong ginawa kanina na wala sa schedule ko gagawin. Di ba? Kaya sa buhay natin, maging excited tayo, di ba? Yung mga classmates natin, yayain natin, punta tayo. Ganun, tayo maging excited. Ibigay natin itong school year na to para kay Lord. Amen? Sabi mo sa tatlong tao, ibigay mo itong school year na to para kay Lord. Amen? Ibigay natin itong school year na to para kay Lord. Praise God. So, yung college sa 25 pa lang, yan. Diba? Ibigay natin itong school year na to para kay Lord. 25 ang college? 22. Okay. SCSU? June 22. Parehas nga, June 22. Diba? Video cinematic lang. Okay, compile ko na lang lahat mamaya. Ayan, di ba? Kaya, ano man ang mga failures mo sa buhay, let it go. Sabi mo sa katabi mo, let it go. Ayan, let it go yung mga failures na yan sa buhay. Yung mga failures na yan, hindi magiging maganda para sa ating future. Amen? Don't withhold. Kung anong kailangan, let go, let go. At kung anong kailangan ipinapagawa sa atin ng Panginoon,
gawin natin. Amen? Sabi mo nga sa katabi, be excited! Be excited for the work of the Lord. Amen? Praise God. Ayan, to God be the glory sa salita niya sa araw na ito at sa oras na ito. Praise God. Ayan, actually nakagawa na ako ng series natin for this month hanggang next July ng mga topic natin. Kaya huwag kayong mag-absent kasi ang gaganda ng topic natin for YAPC talagang for to boost our, to encourage our, to boost. To encourage ourselves, our spiritual life, and even we as a young person, as a young people, na talagang itong mga next topic natin ay, kumbaga, plinan na ito ng Lord para sa atin, mas ma-encourage tayo to have a personal encounter and relationship with the Lord. Amen? Ayan, praise God, and to God be the glory for everything. Okay? Yan, so